nagpasalamat sa mayong paglawat isang sinusandoki ang naghalad Betzel Aligri. Pasiuna, karon ay katulong adlaw sa Misa de Gallo. Ang pagtuklaw alang sa pagmangandam sa dakong kasaulogan sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Dili kayo nalugad ang mahuna sa Dios ug kahibulungan kaayo ang iyang mga paagi. Gikan sa gagmay lungsod sa Nazaret. Dipili niya ang usa ka kabus o diyanong babae aron mahimong inahan sa manlubos sa kalibutan. Dipili usab niya ang usa kayat yano o batangong karpintero aron mahimong ama-ama sa iyang bugtong anak. Sa sinugan, sinusi na libog sa mga pangkitabo. Busa naglaraw siya sa pakigbulag kay Maria sa hilong. Apan maulong na siya sa plano sa Diyos na ipasabot kaniya sa alin. Sa atong kinabuhi, dili ka nang hapsay o dili ka nang tinaw. Dunay mga kalibog, problema o mga kabuyan. Apan magpabilin kitang masaligon sa misteryoso nga plano sa Diyos sa Manyosi o Maria, ang Birhen sa Nazaret. Ang magala sa atong kasalugan sa pulo karong buntaga mao si Brad Dudong Damarilios na taga Sumugbong. Palihog manindog ang kanal ng atong awiton ang kasalunang awit.
at sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan ko, sa ngalan ni Kristo, maayong buntag sa natong tanan. Amen. Bukas. Aniya kita bilhin nagkakatigo, may ikatulong adlaw sa atong pagpangandam alang sa pagsaulog sa Pasko na mga adlaw sa pagkatao sa atong Ginoo Hesus Kristo. Mga igsoon karon akong gisaulog ang ikatulong adlaw sa Misa di Gallo na nagdala sa tima si Maria ang Birhen sa Nazaret. Og mili atong kasaulugan mga igsoon akong iapil sa atong mga pag-ampo ang atong mga kaigsuunan na nabiktima sa trahedya nining milabay mga bulan, particularly dito sa Luzon. Ato sila niampo nga magpabiling sila higton sa ilang pagtuo o pagsalig na kinitanan ng malabay lang. Mga igsoon sa bunyag, mga tayo kita sa sala o mahimo kitang bagong maniluhat. Kapag kung kita nakasala, nito kita nga kung Ginoo sa Kristo sa kanunay ng aliya alang kanato ngadto sa Dios. Karon mahayop kitang pasaylo sa Dios, aron mahimong hingpit at atong kalipay sa atong kasaulugan karong bungkaga. Tanan. Nagakumpisa sa Dios. Kalian nagkakita sa Diyos na makagahong sa tanan o pasayloon ang atong mga sala, dado nagkakita niya ngadto sa kinabuhi. Amen.
Amahan nga labing balaan sa mabana. Sa kahigulungan mong kaalam ugod mo. Gibutan mo ang imong anak na makahawikan sa babae o mutubo ubos sa iyang pagdumala. Itugot nga mutubo sa panganong pag-ambit sa misteryo sa imong pulo nga nahimong tao. Aron uban kaniya, magpuyo kami sa tinagong kinabuhig dinhi sa yuta. Inubanan sa iyang ulay na inahan. Makasulod kami nga malipayong sa imong pulianang sa langit. Kini ako ipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Napuhing gani uban kanimo sa Espiritu Santo. Diyos nga usa hangtod sa pangturan. Kaliwag ng lingkod ang tanan at ang paminawin kumalandiman ang mga pagbasa. Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon na magpili ako matuod na kaliwat ni David, aron maghimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon o ipatulhay niya ang hustisya o katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, nilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda o magpuyog na malinawon ang katawhan sa Israel. Pangalan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, paliabot ang panahon na ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Diyos, na nagkuha sa katawhan sa Israel, gikan sa Egypto. Hinunuan, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Diyos, na nagkuha sa katawhan sa Israel, gikan sa nasod sa amihanan, o gikan sa ubang nasod, diin ko sila patlaagi, o anhi na sila puno sa ilang paugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong kulambo sa iyang panahon, o kang kaibigan sa kanila, hanggang sa kahangturan. Ang katarong kulambo sa iyang panahon, upang kaibigan sa kanila, hangtod sa kahangturan. O Diyos na bahid, sa iyong paghukom, ang hari, o sa iyong katarong, ang kanyang sa hari. Magmando siya sa iyong katawhan, upang sa katarong, o sa iyong mga nagkantos na lang, upang sa panghukom. Ang katarong kulambo sa iyang panahon, upang kaibigan sa kanila, hangtod sa kahangturan. Luwas niyang lubos ni tao, kung usapin siya, o nag-antos, bumayag ngayon
Magkatarong lampo sa iyong panahon, ugang kaibigan sa kalinaw, hangtod sa kamangkulan. Marunong. Haleluya. Umari ka, Pangulo, sa paraang Israel. Mga hatag sa balaod ni Moises dito sa Sinai. Luwasa kami sa imong mapusganong gahong. Haleluya. Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaon ikaw, Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesus Kristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayura ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria na nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang panganhunon, tao nga matarong. Apan dilig siya buot na papawalawan si Maria katubangan sa mga tao. Busa naglagaw siya sa pakigulat kaniya sa hilong. Samtang naguna-una siya ni Ini, mipakita kaniya sa kaanghel sa Ginoo pinaagid damgo og niingon. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa ng Maria, kay ang iyang isabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya lalaki, ugan ni siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ining tanan ay kabo, aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmagdos o anak o lalaki o nganlan siya Emmanuel nga sa ato ka ang Diyos ania uban kanako. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria, apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. O ang bata nilanlan ni Jose o Jesus. Mga igsoon, ang mayong balita alam sa atong kaluwasan. Mayaon ikaw, Mayong buntag sa tanan. may bukas sa Nindot ng inyo diri ba kay murag pirmi ba bagong haon. Kay balo man kung lain diri ang saulog. Ingon tani ini ang atong pagkabuhaton. Kung para sa Ginoo, dili na to himuon nga baba. Ulan, ang walay sakyanan. Kay kasagari yun na to, kung layo na ta sa kapilya o sa simbahan, mayroon dahil ka nga ulan man, nila sa koron, sa pas, o sa lain na nga kwan, o ininsik na lahilo sa karon. Mga igsoon, ani ana kita sa ikapila naman ikatulo. O ana kay unom. Kining siyang kaadlaw o siyang kakadlawon na mag-angko sa kabugnaw, mao kini ang nakita usab nato diha kang Maria nga sulod sa siyang kabulan iya sang giangtos
ang pagmagdos sa atong manunubos. Mao ni nga kini siyang kaadlaw related ni sa siyang pagkabulan nga pagmagdos ni Maria kang Hesus. Kasagarin na to, wala may balong nga ano maging siya ng kaadlaw na pwede naman og tipuon na ni isahon na nato unya daghanon na to ang atong pag-ampo ang mo siyang yapon. Dili gid mahimo mga igsoon nga dili paagton siyang. Tungod kay siyang kabulan usab si Maria nga nagdala diha sa iyang sapakan sa atong manunubos. Mao ni ang tinuod o realidad ngano nga siyang kaadlaw kita mag-angtos sa kabugnaw sa panahon sa paghimo nining gitawag nato og simbang gabi o misa di Galileo. Kasagaran ka nato, wala kinihatagi o importansya tungod kay naanad naman ka nga sunod sa siyang kaadlaw o siyang kaadlawon ang atong ginahuna-huna ang atong mga wisis, ang atong pangayoon ngadto sa Ginoo kung mapirpik nato ning siyang kaadlaw. Pero wala nato mahibalui kung unsa gyud ang kahulugan ning siyang kaadlaw nga kita magbalik-balik sa simbang gabi. Mao ni ang kinauyukan sa siyang kaadlaw, siyang tinik kabulan related sa siyang kabulan na pagmagdos sa atong mahal na Birhen Maria. Ang atong mga pagbasa karon ni ikatulo ka adlaw sa misa ni Galileo nagpunting sa plano sa Ginoo nga nasabit si San Jose. Si San Jose usa sa pinakamaayong tao sa panahon ni pagkatao ni Kristo. Siya ang isa sa pinakamaayong tao sa Israel nga gidawit sa Ginoo tungod sa iyang plano o katumanan ni Ginoo. Sama ka nato si Jose usab nagduha-duha pagpangasawa kang Maria tungod lagi kay nagmagdos si Maria sa dili iya. Kasagaran ka nato kung magmagdos adungan ayon mga pagduda diha sa atong mga kasing-kasing nga anong nagmagdos na ng atong hinigugma na wala man nako hilabti. Siguro wala siguro sultihin ni Maria si Jose na siya nagmagdos sa lalang sa Espiritu Santo. Mao nga si Jose nagplano na makigbulag kaniya sa hilo. Apan taliwala nining tanan mga igsoon, makita usab nato diha sa atong pangapagbasa na bisan sa iyang pagduha-duha adungan gyapoy libron nga pagtuo si San Jose sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo tungod kay siya sa gikaingon ko na usa sa maayong tao sa panahon sa pagimagdos si Kristo dito sa Israel o siya usab kaliwat ni Haring David o sa panagna sa mga propeta ang Mesiyas magikan sa linya sa kaliwat ni Haring David. Si Haring David mga igsoon kung atong balikan atong i-expound gamay si Haring David mao kini ang pinakasikat nga hari dito sa Israel sa karaang panahon. Siya ang pinakasikat tungod kay mituman siya hangtod sa iyang kamatayon, mituman siya sa kabubuton sa Ginoo. Dili siya mohimo og mga butang, dili siya mo adto sa paghubatan kung dili siya mananghid sa Ginoo. Kung moingon ang Ginoo ayaw adto kay wala ka na o tubuti, dili siya moadto. Dili sa pareha sa uban na mga hari, labi na kadto si Haring Saul, nga bisan dili motugot ang Ginoo, magtuman ni aton. Mao sa kini ang naitabok nato sa atong sosyedad karon o sa atong katilingban, gusto natong mga tao nga kita ang matuman, atong gikalimtan nga ana ay Ginoo, nga maunta ang atong sundon, apan kasagaran ka nato kitagil ang matuman. O subok ay pamalandungon nga sa atong kapanahunan
kasaulugan karon, bisan ang mga kabataan, grabe na ang supakol sa mga ginikanan. Moyon ang ginikanan na pagkuha dito tubig no, dahil yuta. Tanaw, pagkitaning cellphone na lindot kayo diri ang salida. Mga igsoon, ini ang nagapangitabo karon. Tungod tinagi, kay wala po nila makita ang tinuod na kahulugan sa pagkamasinugtanon diha sa ilang mga ginikanan. Kay daghan usab ka natong mga ginikanan na grabe ka badlungon. Grabe ka supakiro. Bisan kung lang sa panimalay, buyon ang bana na day, pamilog ng timpla ng kape. O sa mga kape mo, inyo ni anak mga igsoon, wala diya sa ato ang humility. Wala diya sa ato ang pagkaubo. Di parehas ni Maria o ni San Jose, nagong na nahimo silang inimpo ni Jesus, nagong nagmasinugtanon si Jesus, hangtod sa kamatayon, tungkol kay aduna sa ginikanan na maayo ang panig-ingnan. Pero sa ang panig-ingnan ni Maria o ni San Jose, dili na, dinasunod ka nato karon. Kay sa panahon sa Pasko ang atong pagpangandam, wala masintro diha kang Maria. Kay kining siyang kaadlaw, dapat pangandam nato sa alang sa pagsugat sa pagkatao sa atong Ginoo, arang ni Maria o ni Jose. Tanawan ninyo ang mga pagbasa hangtod matapos sa siyang kaadlaw, puros Maria o Musliman ang Ebanghelyo. Ngunit para unta nila o si Maria o Jesus, apan unsa ang atong gipaabot, ang atong mga wishes, ang mga regalo nga atong madawat sa panahon sa Pasko, ngunit ang siguro na kanunay na mag-ulan panahon din sa Misa de Gallo, tungkol kay ang mga tinuod o ang kinauyukan sa atong ginahimo, wala diha kanato ang paghatag o importansya sa atong manunubos o sa mga tao na naindod niini sa plano sa Ginoo. Wala nato og hatagi ang importansya tungod kay ang atong gihinauna ang atong pamayoon sa Ginoo kung mapirpek na nato ang 90s. Busa mga igsoon nining atong kasaulugan karon, gihagit kita nga atong isentro ang atong huna-huna o kasing-kasing sa atong pagpamandam alang sa pagsugat sa pagkatao sa atong Ginoo. Atong isentro ang atong huna-huna o kasing-kasing diha kay Jesus, Maria o Jose, kay sila ang mga aktor o actress ni ining atong ginahimo. Kung ako ning buhaton mga igsoon, siguro adunay mga grasya nga moabot nato bisan kung dili nato pangayoon, bisan pag dili nato kamanduyon, bisan pag dili nato iampo kining grasya nga atong madawat sama ni San Jose ug ni Maria tungod sa ilang pagkamasinugtanon. Aduna sila'y grasya nga nadawat gikan sa Ginoo. Nahimo silang pinili, isa sa mga pinili nga katawhan sa Ginoo. Kung atong tan-awon ang ilang background o atong tan-awon ang history sa ilang kinabuhi, si Maria wala moagi o kamatayon. Gidala siya sa Ginoo nga wala siya moagi o kamatayon. Di parehas ni San Jose nga usarang siya sa involved sa plano sa Ginoo, apan niagi si San Jose o kamatayon. Makita ninyo kung gusto mo inyong makita ang history ni ini, makita niyo pagpalit mo o mga pamphlets na history ni Maria o Jose, makita ninyo nga lahi ang ilang bidangatan sa ilang kamatayon. Bisan kung si Jose na nagmasinugtanon sa Ginoo, apan niagi gahapon siya o kamatayon tungod kay si Kristo kaliwat man siya ni David o si Kristo kaliwat man ni David, niagi ba si Kristo o kamatayon. Apan si Maria wala ni moagi o kamatayon. Gikuha siya sa Ginoo sama ni Enoch
na kung atong tanaw ng history sa Biblia, si Enoch usab gikuha sa Ginoo, gidala ngadto sa langit ug wala na ikita parehas ni Maria. Ako ba yan ang mabasa diha sa Rosario, di ba si Maria gikuha nga wala moagi o kamatayon. Tulo lang ang wala moagi o kamatayon nga naa sa Biblia, si Elias, si Maria o si Enoch. Sila lang tulo ang wala moagi o kamatayon. Si Abraham, si Isaac, si Jacob o katong uban ng mga propeta ni agi o kamatayon. Sa linya sa mga propeta nga igsoon, si Elias lang ang wala moagi o kamatayon. Kung atong tan-awon iyang history, gidala siya sa kabayo nga nagsiga, kalayo nga kabayo o gipasakay siya sa karwahe nga kalayo o gidala sa alimpulos ngadto sa langit. Si Enoch usab mga igsoon gidala didto sa langit o wala na ikita, gisaknay sa panganod o wala na ikita sama ni Maria. Busa kung kita magmasinugtanon sa kabubuton sa Ginoo, basin kung makaambita sa grasya na atong na kita diha ni Maria o Jose, tungod kay ang pagkamasinugtanon mga igsoon kinabuhi walay katapusan ang salpukan. Inatong mga igsoon na sa atong pagpalayon sa pagsaulog sa Misa Regalio, atong hinumduman kanunay nga ang sentro niining atong gihimo nga kasaulugan mao si Maria o si Jesus. Wala na ilaing. Diba? Naunta nakitang tanan mahibalo nga ang dili mga wishes, dili mga regalo ang atong pangayoon ngadto sa Ginoo, kundi ang grasya na mahimo kang masinugtanon sa kabubukon ni tinawag pa paniho. Mutindog atong ipadayag ang atong akto sa pagto. Tanan ito ako sa Diyos. Magbubuhat salamat sa iyo. Magagawa ko kami sa Kristo ng gusto anak sa aking Panginoon. Matalangin siya sa lahat ng Espiritu Santo. Nagpagit na ng kanilang kagulan. Napantos siya sa ulitin sa kurato. Bulansal sa Diyos na matawag ng lubin. Napantos siya sa mga mga sa katulad na ng siya. Napakasalamat sa inalingkod sa Kristo Diyos na mahal na kailangan sa kanya. Ibalik sa Kristo magawa ko sa Espiritu Santo, isang ko sa tuloy ko ng sandaran, kapag-ambil sa mga santo, kapag-kayuan sa mga sila, kapag-kabay ko ang kalawan sa isang pagbuhin ng walay sa kapag-kanan ng amin. Dinasig sa pag-iingan ni Sanusi at ipagayag ang atong mga Panginahon lang nato sa Diyos, labi na sa mga grasya sa pagtuman sa iyang kabuluton. Sa mga pag-ampo, inon kita, Ginoo patalingubi kami. Ginoo patalingubi kami. Mga katungsan ni Papa Francisco, mga kaobispuhan, mga kapalian, ang tibuong katawan sa Diyos, mga pinag-amin sa pagsanong sa tawag sa pagkabisuro ni Kristo, mabangko kita sa Ginoo. Ginoo patalingubi kami. Na ang mga opisyal sa panggamahalan na isama kansa ni Sibiya sa pagkamalandong sa lalaw sa Diyos o pagliyo o mga desisyon sa nagtubay sa iyang kabubuton, magampo kita sa Ginoo. Na ang mga amahan mo pakita o talagsaon gugma o pagkagad sa ilang mga banay, sinabi sa ilang makagiron na pagbuglay, magampo kita sa Ginoo. Na ang mga nakatubang sa kalisdanan sa kinabuhi, makabatong sa ligpuro at pagtulo ni Sanusi, magampo kita sa Ginoo. Na ang mga mingaling na sa laing kinabuhi, makatabangtang sa kalipay na langit mo, magampo kita sa Ginoo. O Diyos, inusa kami isip sa kabanay ubos sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami sa pagsunod sa paliglingan ni San Jose.
aron nga mahimo ang among kalipay ang pagtuman sa imong kabubuton. Dili among ipangayo kaya kini Kristo among Ginoo. Amen. Palihog ng ulo ka ng alam sa Angeles. Sa ngalan samahan sa anak, sa Diyos at sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanino. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Haliya ako maulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanino. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ibulahan ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Kubang pulong nagpagataw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanino. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ibulahan ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Igampo mo kami sa pangailangan sa Diyos. Magampo kita. Nangamuyo kami. Ang grasya mo ipabanaw sa among mga kasing-kasing. Ayon kami na pinaagin sa pagdalo sa amin, masayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalawang pangadto sa himaya sa pagkabanhaw. Pinagin sa mga Kristo among Ginoo. Amen. Orasyon Impirata para sa COVID-19. Makapangyarihan ang pagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang humingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitin ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami na pagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan ang gawin at sanhin ang epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiraman. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang loob upang kanilangin namin ang bawat isa. Hiniling namin ito sa pagpagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapapagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rapay, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo, San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Himaya sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Gabigay sa Panginoon.
simbahon ta ang atong Ginoong Kristo nga nauban ka nato din sa Santisimo Sakramento. Nga gitugyan ka nato isip sakramento sa yugma, timaan sa nagdusa o pugtos sa panagdait. Diyos ang amahan, ang kanang mayong butang nagagikan kanimo. Dili ikaasoy sa among dila at tinahan nimong gasa nga mao sa Kristo among manluwas. Nga ipagkatao ni Maria at Ulay. Ang pagkatao kaniya naputos sa balaang misteryo apan nagpabilin nga makanunayon sa pagtuo ang iyang mga ginikanan. O nagdapit sila kanamo sa pagpabilin nga lig-on sa mga kanunayon kung ang iyang pagtulungan dili masaktan sa among tawhanong kaalam. Musaduyog kami sa mga anghel sa langit sa among pagdaig kanimo. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Dios among amahan, ang imong gihatag kanamo ang tanang namong gikinahanglan. Wala kami pulo nga angay ikasulti sa paghisgot namo sa gasa sa imong anak diha sa sakramento sa iyong Eucharistia. Siya mao ang paan ng mianhi sa kalibutan. Alimahan o pakankon ang imong katawhan sa ilang pagpanaw ng mayubiton pagulong sa imong puloy-anan na walay katapusan. Busaduyog kami sa mga anghel sa langit sa among pagdaig kanimo. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Diyos among amahan, imong itigong o kahiusahan ang katawhan, urusahon ang imong mga gasa na si Kristo, na nag-iusa ka namo dahil sa pagtuog paglaom, o sa mahinang may hugmaong pagatiman sa usang usa, niyan siya ang pagtudlo ka namo sa dalan sa palagi-usa, pinaagi sa pag-ayos sa mga samat sa pagkabahin-bahin, niyan siya ang tigumon kami, isip ko sa kabanay, pinaagi sa panahimong niyang gugma. Busaduyog kami sa mga anghel sa langit, sa among pagdaig kanimo. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Uban sa among obispo nga si Cosme Damian Aguililla, sa among paroko, si Reverend Father Erwin Manman Ocar, at sa simbahan nga rupok sa kalibutan. Nagapasalamat o nagadaig kami kanimo. Diyos among amahan, pinaagi sa imong anak, si Kristo among Ginoo, mabuhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kamaturan. Amen. Mga igsoon uban sa pagsalig ug pagtuo sa Dios, mag-ampo kita sa mga puno nga itudlo kanato sa atong manunubos.
Mga igsoon, karon ko ipakita ang diwa sa panag igsoonay. Morning. Palihog ng lubog. Mga igsoon, tingin mo sa isa Kristo ang kordero sa Diyos na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan. Buwan din ang gilapit alang sa pagkiki sa Ginoo. Ginoo ang pamain. We're
sugong nga magawin kong imong dilipon sa sakramento gikan sa langit. Aron nga pinaagi sa kalig-ingan sa bulangang Virgin Maria, malingkamit kami sa hilo sa pagtukod sa imong gingharian din sa yuta, ug makapahimulos kami sa iyang kalimpitan sa langit, uban sa imong anak. Mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ngayon, mangyayari ang kanan, kasi ang dami ng atong kabayan na alam sa panghalan. Gusto na nato ang second collection. Magampo kita. Ginoo, sa among paghalad ining mga gasa sa pakikihuli o pagday, nangamuyo kami na ang among pagsunod sa panig-ingan sa Birhen sa Nazaret, makapahimo ka namo nga balaan o makapahimuot nga sakripisyo kanina. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Palilig-lilig sa Panginoon sa mga pasalamat at mga pahigaw. Mayong buntag ka natong tanan. Unang-una atong dahil kung atong pasalamatan ng atong langitong amahan, atong siyang nakagan o masigabong palakpak. Inuman sa atong langitong ginahanod sa atong mahal na biling na atong mahal na patron na si Senyor Sanuki, atong siyang palakpakan. Ibato sa palakpakan, pasalamatan ng atong mga kaabag. Ilabi na sa atong magala sa atong kasalugan sa pulong karong buntaga, mga si Brad Dudong Gawardos na taga-sumugdong. Ato siyang palakpakan. Ug sa atong kaabag na si Brad Gilbert Luaris, ug sa atong mga apostolis, wire mga magbabasa, unod man sa atong mga lumiliyog sa atong kapilya, sa atong makabihon na chapel chairman si Brad Abilino Heraldis, uban sa chapel vice chairman na si Joseph Osarcon, secretary na si Jennifer Heraldis, sa atong treasurer o organizer na sila Mr. and Mrs. Chris Ibaya. Salamat kayo sa inyong kakugi at sa atong auditor na si Rosemary Bacumo. Ngayon sa atong miskoy, sa evangelizer na si Chris Luciana Auditor. Temporantis, yours truly, sa atong mga social services, sa atong mga youth, nagipaguluhan ni Brad Julian Aguili. Kanatong tanan, di kayo sa GTK1, hangtod sa GTK3, o sa mga bisita na aniya sa atong balay ng suranan, atong palakpakan ng atong mga kagalingon. Victor C. Jones, ang first reading of Space Angel May Gallego, Psalmist Angie Espacio, Matoon Brad Julian Aguili, Commentator si Marjorie Espacio. Ang nag-sponsor karong buntaga mao ang GTK3. Sa sunod adlaw o ugma sa adlaw mao ang GTK1. Palihog sa paglimpyo sa atong kapilya, pag-andam sa mga kandila o pag-plaster sa Kristong bulag sa altar. Karong umaabot December 19, 2020 o ugmang adlaw, aduna kay Santos na misa sa may alas 7 sa gabi. Palihog sa matag FG o GTK sa pagdala o para kaniyapon sa atong bisitang pari. Huwag magdala kita o buwing halad. Daghang salamat. Ang silang collection ni Tabak o 192 pesos only. Palihog ng Lindbergh ng kalan. Ang mensahe nga atong nalulog, yung ihubad nato sa buhat ang liwat sa trahibo natong nadaw. Huwag manalangin ka nato ang Diyos na magpagdahon sa tanan, ang amaan, ang anak, ang Espiritu Santo. Amen. Manglakaw kita sa kalinaw ang pag-ibigma, pag-alagad sa Diyos. Salamat sa Diyos.